Welcome to His Life TV. We are a church that loves God, makes disciples, and impacts our world. It says in 1 John 3:16, "This is how we know what love is, that Christ laid down His life for you and for me." Ang ganda, di ba? Ang gandang sacrifice. It reminds me of the sacrifices of our dads. Bawat sakripisyo nila sa kanilang mga pamilya, grabe, saludo kami sa inyo. Ano man ang tawag natin sa kanila? Papa, Dad, Ama, Papa, Father, Happy Father's Day. Sali na nga rin natin ang mga spiritual fathers natin, no? Ang ating mga mentors, disciplers, and also our pastors. What a delight and privilege to honor you today. Happy Father's Day po. Okay, let's take this opportunity to share the link. Share natin sa ating mga GCs, sa mga friends and families. You'll never know, maybe this is God's way of reaching out to them. We would also want to know where you're watching from. Type nyo lang dyan sa comment section kung saan kayo nanonood. We'd love to know where you're watching from. Get connected with us by liking and subscribing to our Facebook account, Instagram, X, and YouTube channels. Dito tayo nagpo-post ng ating mga announcement about our church. As we prepare for worship, let me share to you a verse from Psalm 27:4 and 6. It says there, "The one thing that I ask of the Lord, the one thing I seek most, it is to dwell in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfection and meditating in His temple. At His sanctuary, I will offer sacrifices of shouts of joy, singing and praising the Lord with music." Let's pray. Thank you, Father God, for this wonderful day that you have given us. Thank you for your grace and your mercies that are new every morning. Lord, right now, as we praise your name, oh Lord, we surrender our pride, we surrender ourselves to you, oh Lord God. May our hearts be ready to receive your word this morning, oh God. We praise you and we exalt you. May you be glorified in the things that we do. In Jesus' name, amen. Let's worship the Lord together. Your vows are covenant unbroken.
trust to the one that I'm building on, the reason my hope's never lost. You're the reason my hope's never lost. So you come through now like you did back then, time and time and time again. Almighty fortress, my defense, time and time and time again. Oh, time and time and time again. Nothing has ever been wasted, 'cause there's nothing that you won't restore. As the waters rise, I lift up my eyes to where my help's coming from. Oh, you where my help's coming from. You come through now like you did back then, time and time and time again. Almighty fortress, my defense, time and time and time again. Oh, time and time and time again. You always come through. You are so faithful. You put a new song in my mouth, gave me something to sing about. You set my feet upon that rock. I'm standing on goodness, God. Put a new song in my mouth. You gave me something to sing about. You set my feet upon that rock. I'm standing on goodness, God. 'Cause you come through now like you did back then, time and time and time again. Almighty fortress, my defense, time and time and time again. You come through now like you did back then, time and time and time again. Almighty fortress, my defense, time and time and time again. Oh, time and time and time again. Time and time and time again. Praise church. You believe that you are standing in His goodness, and we are standing in His faithfulness here in the highest praise. From the front to the back, and we just appreciate His love, His never-ending mercies. Praise you, Jesus. With hands lifted high, Father, the grace that you provide, Lord, your never-ending, never-failing love, Father, that gives us freedom. We just want to choose to lift up your name, Lord, and give you all the glory that you deserve. We just want to lift you high, Father, for you are most worthy. We give you all the honor, glory, and power. Majesty be yours alone, Jesus. We appreciate your presence in this place. And we just want to love you, for it's all about you. It's always about you. Forever about you, Lord. We worship you.
tongue confess that Jesus Christ is Lord and King. Say it again, every knee will bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord and King. Oh, glory to your name. All honor to your majesty. Forever, forever. Oh, praise to you, Lord. Every eye will see, and every heart will know the beauty of the Lord, and all the earth. See every eye will see, every heart
Ito po, O Diyos, ang aming sama-samang panalangin ngayong umaga. Nais po naming itaas ang inyong pangalan. Dahil dakila ang inyong katapatan. Itinatas po namin ang inyong grasya sa aming mga buhay. Tinatas po namin ang inyong pangalan dahil ang grasya mo, ang katapatan mo, ang pag-ibig mo ay bago tuwing umaga. Hindi po ito nagmamaliw. Kaya maraming salamat po, O Diyos, aming Ama. Salamat dahil nagpakilala ka sa amin bilang Diyos na Ama. Pwede ka namin tawaging Ama, aming Ama. Sa araw pong ito ng aming pagbibigay parangal sa aming mga ama dito sa lupa, naisin po namin kayong bigyan ng parangal, kayo na aming Amang nasa langit. Nais po namin ibigay sa inyo ang aming pinakamabuti. Gusto po namin sabihin sa inyo ngayong umaga, Happy Father's Day to our Heavenly Father. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Come on, let's give God praise. Come on, church, give Him praise. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. We lift your name on high, O God. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Banal na Espiritu. We give you praise, God. We give you honor. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Praise God, praise God. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pananambakan ngayong umaga. Praise God! Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Pwede po ba nating palakpakan yung mga tatay natin ngayong umaga? Yan. And of course, gusto na rin po nating isabay yung mga nagpakatatay. Yan. Dahil wala pong marahil yung tatay, nasa kabilang bahagi ng mundo, naghukay ng ginto, sumasalok ng langis. So yung mga naiwang nanay, nagpakatatay po. We would like to appreciate you as well. Amen? So, ang ating pong mensahe ngayong umaga ay dedicated to all the fathers in the house. So sa lahat po ng mga tatay, we appreciate you, we salute you, at gusto po naming sabihin sa inyo, you are doing a great job. Palakpakan po natin sila. Alright. Praise God. Bago po tayo maupo, please allow me to read our scripture today. 1 Corinthians 16:13 to 14 from the ESV. Sabi po, be watchful and stand firm in the faith, act like men. Be strong. Let all that you do be done in love. Philippians 4 verse 13 from the same translation, I can do all things through Him who strengthens me. Ephesians chapter 6 verse 10 from the same translation, finally. Everybody say finally. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Heavenly Father, we appreciate your Holy Spirit in our midst. Lord Jesus, we pray that you walk in our midst. Break your word. Bless your people. Bless your servant. And speak to us. We give you praise, God. We give you honor. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Ngayon pong umaga, let me talk to you about the subject of father's calling. Ang pagiging tatay po ay isang panawagan. Hindi po madali maging tatay. Hindi porke nakabuntis ka, tatay ka na. Hindi. Ang pagiging tatay ay isang panawagan. And let me start off with this question. Ang lahat po ng may anak dito, magtaas ng kamay.
Yan, lahat ng may anak. Alright. Dahil mahirap po maging tatay kung wala tayong anak. Ang lahat po ng tatay na may anak, siyempre, magtaas ng kamay. Alright. Okay. So, ito pong ating tanong. Kapag yung ating mga anak ay nag-isip patungkol sa strength, when your child thinks of strength, what do they picture in their mind? Muscles? Katulad nito? Hindi po ito, yung nasa binti. O ang iniisip po nila mga power tools, gaya ng drill, power saw, o kaya pag pinag-uusapan ng strength, ang naisip nila yung malalim na boses. Mga anak, makinig kayo sa akin. Or maybe they have a picture of superhero in their mind. Tanong ko lang po, sinong superhero ang kilala nyo na may anak? Aquaman? No? Spider-Man? No? Batman? No? Superman? No. Parang walang superhero na may anak. Kaya mga tatay, makinig po kayo sa akin. Tayo ang tunay na superhero. Kasi may mga pinaglalaban tayo. May mga anak tayo. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Kahit wala po tayong superpowers, wala po tayong cape, katulad ni Doctor Strange. Pero meron tayong mga capability to love our spouse and to serve our children. Kahit wala tayong barbell o martilyo, katulad ni Thor, marami tayong minamartilyo sa bahay. Right? O kahit wala po tayong yung batya, yung palanggana ni Captain America. May mga batya po tayo sa bahay. Ang pagiging superhero, ang pagiging malakas, ito po ay ibinibigay ng Diyos sa mga lalaking tinawag para maging tatay. Pero yung lakas na kailangan ng ating mga tatay sa panahong ito ay hindi lang lakas para magbuhat, katulad ng pagbubuhat sa gym. Hindi nasusukat ang lakas ng tatay sa pamagitan ng kakayanang magbuhat ng barbell o bakal. Bagkus nasusukat po ang lakas ng tatay sa pamagitan ng kakayanan niyang magbuhat ng responsibilidad, magbuhat ng pagmamahal, at magbuhat ng spiritual leadership. Mga tatay, kailangan po ng mundong ito yung mga malalakas na lalaking katulad natin. Lahat po ng malakas na tatay magsabi ng amen. Parang hindi kayo malakas. Ako? Ala ko pa pong dimdam convincing na amen. Mula sa first celebration, second celebration, hanggang ngayong third celebration. Ang lahat po ng malakas na tatay magsabi ng amen! Amen! Ako pagulatan Palagay ko katabi nyo yung asawa nyo. Merong pumipigil sa lakas nyo. Ay, nandiyan ang mga kryptonite natin, no? Alright. Anyway, ang mundo po na ito, they don't need any more macho men. No? Dami na pong macho men. Huwag na ho tayong umasa. Huwag na ho tayong dumagdag. Huwag na tayong mangarap na maging macho men. Sa ating mga tatay, sapat na po sa atin yung pagiging macho nurin. Ang lahat po ng macho nurin magsabing amen. May dananin na naman ng amen. Ang lahat po ng macho nurin magsabi ng amen. Di bomba kayo Alright. Araw po natin ito, kaya mamayagpag tayo. Ang lahat po ng tatay, magsabi ng amen. Yan. At nasusukat po ang pagiging macho ng mga tatay, hindi sa laki ng katawan, kundi sa pagiging makadiyos, pagiging mapagmahal, at pagiging mababa. Fathers, the world does not need any more macho men. What it needs are men of godly character. Men who are faithful with godly strength.
Pakisabi po kung katabi niyo ang tatay niyo, you are a father of character. Kaya ilang mag-amen din tatang, bubuladasan niyo lang. Sabihin niyo nang may conviction, yung iparamdam niyo naman sa kanila. No? Sige, Nika, sabihin mo kay Tim, you are a father of strength. Natawa lang kasi hindi sinasabing totoo. Okay? Lahat po ng katabi yung asawa nila, sabihin niyo sa asawa niyo, you are a father of strength. Kaya po rin tatang ning kay, sige po, pagtsagantahan na lang. Pakinggan niyo po ako lahat ng tatay na kasama ko. Fatherhood is not just a title. It is a calling. Ang pagiging tatay, hindi lang po yan titulo, yan ay panawagan. At ang panawagan pong ito ay humihingi. Kailangang tapatan. It demands strength. Hindi ho natin kaya ito. Kaya ho nung tawagin tayo ng Diyos para maging tatay, biniyayaan niya po tayo. At yung lakas natin ay galing sa biyaya ng Diyos. And that calling demands strength, not brute force, not dominance, but the kind of strength that anchors a home, protects the vulnerable, and points the next generation towards what matters most, which is eternity with God. Yun daw pong lakas nating mga tatay ay hindi yung lakas na nakukuha sa pwersa o sa lakas ng boses. Hindi ito yung pagiging brutal, kundi yung lakas na kaya niyang iangkla, patatagin yung kanyang tahanan. Na kaya niyang ipagtanggol yung mga mamahinang bahagi ng kanyang pamilya. Ito yung lakas na nagtuturo sa susunod na henerasyon kung ano ang mas importante, which is eternity with God. Ngayon pong umaga, tatlong panawagan ang nais kong ipaalala sa lahat ng kapwa ko tatay at sa mga nagpapakatatay sa kanilang pamilya. Our fathers today need strength from the Lord. The strength that will help them to carry out the demands of their calling as a father. Kaya nga po, ang panawagang ito ay galing sa Diyos. At dahil Diyos ang tumawag sa atin, Diyos din po ang magbibigay ng lakas para magawa natin ang panawagang ito. Because without the grace of God, without the strength of God, this calling are too heavy for us to fulfill. Mahirap pong magpakatatay malibang biyayaan tayo ng Diyos. Lahat po ng tatay, patunayan natin sa tono ng ating pananalita. Sabay-sabay po nating basahin. Philippians 4 verse 13. Handa, basa. Diyan po kasing tatangpot ang may born again na lang, mahinahon na lang. Medyo lagyan po natin ng muscle. Okay? Sabihin po natin, I can do all things through Him who strengthens me. Mga tatay, dahil tinawag po tayo ng Diyos at kinasihan tayo ng Kanyang grasya, ito po ang ating unang panawagan, to stand firm in the truth. Dapat po bilang tatay, nakatayo tayo sa katotohanan. Hindi tayo natatangay ng kasinungalingan o pandaraya ng mundong ito na ating ginagalawan. We have to understand that the world is loud, confusing, and constantly shifting. Ito pong mundo natin sobrang maingay, nakakagulo, at palaging nagbabago. Araw-araw may uso. Pabago-bago ang panahon, palaging may bagong uso. Trending is the word. Pero pakinggan niyo po ako, ang tatay na tinawag ng Diyos ay hindi nakikiuso, bagkus nananalangin. Makit trending, mag-praying niya. Amen? A strong father does not follow every trend. He plants his feet on the truth of the Word of God. Dahil maraming tatay po kasi kung ano yung uso, kung ano yung nakita sa social media, kung ano yung napanood sa commercial, yun ang ginagaya nila. Hindi po. Tayong mga tatay na tinawag ng Diyos, tayong mga tatay na pinapalakas ng Diyos, we should plant our family.
We should plant ourselves. We should stand firm on the truth of the Word of God. 1 Corinthians 16 verse 13 says, be watchful, stand firm in the faith. Magbantay tayo, manalangin tayo, tumayo tayong matatag sa salita ng Diyos. Dahil maraming bagay, pabago-bago, ang salita po ng Diyos ang hindi lang nagbabago. Fathers, our strength set the tone. Yung lakas po natin, yung lakas natin sa pagkakatayo, pagkakatanim sa katotohanan ng Diyos, yun ang magsasabi. When we hold the line on our character, conviction, and faith, we give our children something solid to build their lives on. Kapag tayo po, tinatayuan natin yung ating karakter bilang tatay. Tinatayuan natin yung ating conviction sa tama at mali. Tinatayuan natin yung ating pananampalataya. When we do that, we are giving our children solid ground to stand on and to build their lives. Ningkay po, magkaminsan, sometimes, ginamit ko na sana man naintindihan nyo ko. Our children are very fragile because we don't give them solid ground to build their life with. Kaya importante po tayo mga tatay, tumayo tayo sa katotohanan. Tandaan po natin, we are not just raising kids. We are raising future truth bearers. Kung ayaw po natin yung ating mga anak, hahawak ng karatula, magpupunta sa daan at sisigaw ng, Welga! Welga! Ngayon pa lamang po, itanim na natin sila sa katotohanan para balang araw, manatili silang matatag sa kanilang pinapaniwalaan. We are not just building or raising kids, we are raising truth bearers in the future. Amen? Amen. Sino po dito nakakita na ng parola? Lighthouse. Have you seen lighthouse? Sa Ilocos po, marami yan. O kahit sa ang lugar na may dagat, may mga lighthouses po. Ano pong gamit ng lighthouse? There is this story about a lighthouse on a rocky shore. Meron pong isang parola na nakatayo sa isang batuhang dalampasigan. Kapag masungit ang mga panahon at ang mga barko ay hinahampas ng malalakas na alon, kapag nagngangalit ang bagyo, ang parola ay nananatiling nakatayo. Bakit? Dahil nakatayo po ito sa batuhan. Mga tatay, nais ko pong maintindihan natin, tayo ang parola sa buhay ng ating mga anak. Kaya dapat tayo bilang mga parola, matatag ang pagkakatanim natin sa katotohanan ng Diyos. You know why? Because when we send our children, kapag humayo ang ating mga anak sa mundo, whatever they face in the world, problems, storm, anything that will bother them, pagbalik tanaw nila, makikita nila ang parola, nakatayong matatag, meron silang babalikan. This is exactly the story of the prodigal son. Because the father was founded in the truth of God's word. Kahit nagwala yung bata, winaldas ang pera ng kanyang tatay, nagpakasama. Nung ma-realize niya na kailangan niyang bumalik, nandun ang tatay, naghihintay, matatag, handang magpatawad at tumanggap sa kanya. Fathers, we are the lighthouse of our family. Ang lahat po ng tatay magsabi ng amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on! Kaya sa lahat po ng mga tatay, ang pakiusap ko, tigasan po natin ang ating tayo sa ating mga paniniwala. Our children will learn truth, where to run when the storm comes because they saw we refuse to drift in this world. Yung mga anak po natin, pagdating ng bagyo sa buhay nila, alam nila kung saan sila babalik dahil nakita nila hindi tayo bumigay. Hindi tayo nagpatangay sa mundo. Tayo po ang nagbibigay ng parola, ng liwanag sa ating mga anak. That is why we are called by God to stand firm on the truth.
Ang sabi po ng Matthew chapter 7 verses 24 and 25, yun daw pong matalinong lalaki, itinayo niya ang kanyang bahay sa batuhan. At pagdating ng bagyo, bumuhos ang ulan, pero ang kanyang bahay nanatiling matatag. Bakit? Nakatayo sa batuhan. Mga tatay at kapwa ko, parola, itayo natin dito ang ating pamilya. Upang anuman ang pagdaanan natin, manatili tayong nakatayo. Fathers, we are called to stand firm in truth. Second, we are called to serve with humility. Sa ibang mga kultura po, ang mga tatay ay parang mga hari. Parang Diyos-Diyosan. Mahirap abutin. Mahirap kausapin. Mahirap pakitunguhan. Buti na lang po, meron tayong Ama na nasa langit, na nagbigay sa atin ng magandang ehemplo kung paano ang Diyos na banal, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na gumagawa ng lahat ng himala, minabuti niya magpakilala sa atin bilang tatay. Tatay na pwedeng lapitan. Tatay na nakakaunawa ng ating mga kahinaan. Kaya nga, si Jesus, wala siyang ibang ipinapakilala sa atin, kundi ang kanyang amang nasa langit. Tayo po bilang ama dito sa lupa, part of our calling is to represent God to our children. You can never tell that you will be the only Jesus that your children will ever know. Pero kung masamang tatay tayo, anong klase ng Jesus ang makikilala ng ating mga anak? Kaya ang panawagan po natin, we are called to serve with humility. We have to understand that true strength is not about being in control. Yung totoong lakas, hindi nasusukat yan na kontrolado mo ang lahat ng bagay. Ako ang tatay, ako ang padre di pamilya, ako ang masusunod, ako ang batas. Ika na. Ika na nga tindiferensya. Alam niyo po, hindi nasusukat yung lakas sa pagkontrol. Bagkus, ito po ay nasusukat sa pamagitan ng pagpapakumbaba, pagsuko, to give up oneself. A strong father sacrifices, listens, and serve his family even when it costs him comfort. Yun daw pong malakas na tatay. Yung mga tatay na tinawag ng Diyos, pinalakas ng Diyos, yun yung mga tatay na marunong makinig. Yun yung mga tatay na nagpapaubaya. Yun yung mga tatay na pinaglilingkuran ang kanilang pamilya. Kahit magkaminsan, isinasakripisyo yung personal nilang comfort sa buhay. Sino po dito sa mga tatay ang gusto nilang ibigay yung best sa kanilang mga asawa? Mag-amen po kayo pagkakataon nyo ng magpakitang G sa mga asawa nyo. Lahat po ng tatay na gustong ibigay yung best sa kanilang mga wife, magsabi ng amen. Amen. Yung lahat ng tatay na gustong ibigay yung best sa kanilang mga anak, magsabi ng amen. Amen. Pero naranasan nyo na po ba yung maipit sa nag-uumpugang bato? Kasi yung gusto ng asawang babae, hindi kamukha nung gusto ng mga anak. At bilang tatay, nandun ka sa gitna, mo ba, ninong pakaramdaman mo, ninong tukyan mo. Nandiyan pa po ba kayo? Lahat ng nakaka-relate, magsabi ng amen. Ako po, relate much. No? Sometimes, as father, yung ang gusto mo, isa-sacrifice mo na para lang mapasaya ang asawa mo at mga anak mo. Pero bahagi po yun ng ating panawagan. Basahin po natin ang sinasabi ng Biblia. Ephesians 5 verse 25, ang sabi po dito, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave up Himself for her. Nung last time po na nag-preach ako, ang sabi ko, wives, submit to your husband. Period. Okay na yun. Walang nating paliwanag. Okay? So,
Tapos madaming babaeng umangal. Sabi nila, ay ba't ganun lang? Wala yung sa babae? Ba't sila lang? Ngayon ko po na-discover na di pong babae makanyala talaga. Ela makapanaya. Hindi mo sila makapaghintay. O eto na po yung para sa inyo. Ang sabi dito, husband, love your wives. Ulitin ko, husband, love your wives. Panapanaw lang po, ako mamirapal. Balansiya po yung Biblia. May panahon sa asawang lalaki, may panahon sa asawang babae. At ngayon po, bahagi ng aming panawagan, mahalin kayo. Ang sabi po doon, love your wives just as Christ loved the church. Paano minahal ni Jesus yung church? May kasamang pagsasakripisyo. Kaya mga tatay na kasama ko, sumuko na po tayo. Huwag na po tayo makipagtalo. Panawagan natin na mahalin sila. At kasama sa pagmamahal sa kanila, magsakripisyo tamo. Alata nga karapat, binurita mo yun eh. Sabi po ng Biblia, love your wife sacrificially. Amen? No? Ayaw mag-amen ng mga husband. Husband, love your wives sacrificially. Kung paano si Jesus nilove niya ang church sacrificially. No? Makinig ho kayo sa akin. Kayong mga asawang babae, mahal po namin kayo. Kayong sakripisyo namin sa buhay eh. Kaya mahal po namin kayo. Di ba, Ronnie? Boys, pakinggan niyo ako. Pagbigyan tayo na lang. Huwag na tayong makipagtalo. Makinig ko kayo sa akin. Madalas, para maramdaman ng asawang babae na mahal natin sila, kailangan ho tayong magpatalo. Magpatalo tayo hindi dahil sa mali tayo at tama sila, kundi mahal lang natin sila. Huwag na nating patunayang tama tayo. Pabayaan na natin silang maniwalang mali tayo. Let's accept the fact because that's who we are. We are male. Yun po tayo eh. Sa tingin nila, mali tayo. But you know what? We are called to serve in humility. Palagi ko po sinasabi, yesterday I had a wedding and I have to remind the couple na bahagi ng sikreto sa matatag na pagsasama is to fulfill their responsibility. Not put so much light on their rights. Kasi kapag ang isang asawa, masyado niyang hinighlight yung kanyang karapatan, eventually the person become entitled. Pero kapag ang hinighlight mo yung responsibility mo, naging tapat ka sa responsibilidad mo, kasunod na lang ibibigay yung karapatan mo. That's why we have to understand na pagdating sa relasyong ito, tayo pong mga tatay, tinawag tayo na maglingkod ng may pagpapakumbaba. Hindi lang sa ating mga asawa, kahit po sa ating mga anak. Si Kristo po ang pinakamagandang halimbawa ng strength. Ang sabi po ni Jesus, this kind of strength is what we call selfless love. Yung klase ng pangunguna na pinakita niya yung kanyang pagiging selfless, na kahit siyang leader, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. A father leads by putting others first, not as weakness, but as the highest form of leadership. Yun daw pong pinakamataas na anyo ng pagmamagulang, ng pangunguna sa pamilya. Hindi yung inuuna mo yung sarili mo, kundi inuuna mo yung kapakanan ng iba. Sabi ko nga, mga tatay, hindi tayo understanding lang tayo. Mahal natin ang ating mga asawa. At ang sabi ng Diyos, hindi sapat na mahalin lang natin sila. Mahalin natin sila ng may kasamang sakripisyo. Yung lahat ng pinagpaguran natin, yung lahat ng kinayod natin,
yung lahat ng diniskarte natin, yung lahat ng kinita natin, ibigay natin sa kanila. Ang tawag po dyan, sakripisyo. But you do it out of love. Amen? Mga magulang na babae, binibigay namin sa inyo yan, hindi para pang Shopee, Lazada, Amazon, Timo, at TikTok. Kapag binigyan namin kayo, para yan sa lehitimong pangangailangan ng pamilya. Amen? Alamin ako, bisa. Yung pong lakas natin bilang mga tatay na tinawag tayo ng Diyos ng maglingkod na may pagpapakumbaba, hindi po yan nakikita sa sigaw o sa pagiging maingay. Bagkus nakikita yan sa pagiging mababa o pagpapakumbaba sa mga mahal natin sa buhay at sa mga tao sa ating paligid. Sabi ng isang tatay isang araw sa kanyang anak, "Son, every day I go to work so you don't have to worry what on your plate. That's my job and I'm proud to do it." Sabi niya sa kanyang anak, "Anak, ang trabaho ko araw-araw ay maghanda ng makakain mo para hindi ka na mag-isip. At yun ay hindi ko ikinahihiya. Masaya ko yung ginagawa." Tayo po bilang tatay, yung pagpapagal natin, pagtatrabaho natin, bahagi yan ng ating panawagan. Hindi natin yan ipinapamukha sa ating mga anak. Leadership or fathering, it does not demand to be served, but showing love through sacrifice. Sabi ko nga, di ko po alam kung doon sa mga panahon ni na Sir Elias, narinig nila yung mga magulang nila na sinasabi sa kanila, bago pa nila isubo, ipapakain sa kanilang anak. Kaya pong kapangpangan, sabi ng makanyan, bayo de isubo, pakanda niya kareng anak na. Narinig niyo po yun sa mga magulang niyo? Ngayon, yung mga bata, ikaw ang bumili. Manyad kang kapirasong French fries, aneng kamua? Akin to, Ana. Kulang na sabi mo. Kaya ho tayo bilang mga tatay, some of our children will never realize the degree of our sacrifices for our children. But that's part of our calling. Tinawag po tayo para maglingkod ng may pagpapakumbaba. Sa mga magulang, hindi lang mga tatay, kahit nanay minsan. Noon po, hindi ko naintindihan bakit yung nanay ko, tuwing may pupuntahan siyang party, kasal, birthday, palagi ko siyang naka-shoulder bag na malaki. Wala naman cellphone noon, wala naman siyang malaking pita. Lagi siya may shoulder bag na malaki. Palagay niyo po bakit? Ngayon na lang pinaganda no? Ngayon po, hindi shoulder bag ang dala nila, Tupperware. Dahil mga magulang noon, kapag nasa kainan, kukuha ng 2 fried chicken. Yung isa para sa kanya, yung isa para sa mahal niyang anak, kaya ibabag niya yon. Kukuha ng 2 murkon. Yung isa para sa kanya, yung isa para sa anak niya, ibabag niya yon. Bayo de isubo, pakande pa, kareng anak ta. That's how sacrificial it is. And sana lang ma-appreciate ng ating mga anak yung ating paglilingkod sa kanila. Fathers, we are called to stand firm in the truth. We are called to serve in humility. And lastly, we are called to correct and to encourage. Ito po siguro ang isa sa pinakamahirap na panawagan ng mga tatay. Yung magtama at magpalakas ng loob. Leadership or fathering means being both a protector and a guide. A strong father is not afraid to discipline, but he does it in love, not anger. No? Yun daw po mga tinawag ng Diyos na maging tatay. Yung mga tatay na malalakas, pareho po silang tagapag-ingat at tagapagpatnubay. Yung malakas na tatay, hindi sila takot magbigay ng disiplina. Pero kapag nagdisiplina sila, hindi sila nagdidisiplina sa pamagitan ng galit.
nagdidisiplina sila ng may pagmamahal. Ako po, every time I dedicate children, every time I do dedication, sinasabi ko po sa mag-asawa, importante na yung anak nyo, itanim nyo sa inyong pananampalataya para magkaroon siya ng ugat. At anuman ang pagdaanan niya sa buhay, hindi siya madaling mabubuwal dahil meron siyang ugat. And on top of your faith, I'm going to present 2 parenting tool. Palagi ko po itong in-explain. What are the parenting tool? Isa, pamalo, which signifies discipline. Pangalawa, Biblia, which signifies a token of diplomacy. Sinasabi ko po sa kanila, ang ating mga anak, para maabot nila ang kanilang full potential sa buhay, dapat bigyan natin ng pakpak. At ang pakpak parang pamalo, disiplina, diplomasya at salita ng Diyos. Walang ibon na lumilipad sa isang pakpak. Walang bata na umaasenso na puro lang palo o disiplina. Kailangan sabay, disiplina at diplomasya. Tayo po, bilang mga magulang na lalaki, bahagi po ng panawagan natin is both to provide correction and encouragement. Hindi lang ho, we just don't call out the bad and forget to celebrate the good. Pinupuri ng mabuting ama ang kabutihan ng kanyang anak at hindi lang basta pinupuna ang kahinaan. Ningkay po kasi magkaminsan tayo mga tatay o mga nanay, magaling ho tayo, malinaw ang mata natin sa kahinaan ng ating mga anak. Pag hindi ginawa, yung inuutos, pag naging pasaway, pag gabi nang umuwi, pag nakatutok sa cellphone, talagang para ho tayong mga rapito. Mula umaga, tanghali, hanggang gabi. Ang mga dialogue natin, kailan ka matututo? Kailan ka mag-grow? Hindi ka na nag-mature? Hindi ka na nagbago? Wag ko kayo magtataka kung hindi natututo. Kasi yun ang palagi niyong sinasabi. Hindi sila natututo. Sa pagmamagulang po, dapat sabay. Hindi lang natin pinapansin yung kahinaan, pinagpapasalamat din at pinupuri yung kabutihan. Minsan po, kakain tayo sa labas kapag ang anak natin gumraduate with medal. Ay, kain tayo sa labas. Kasi si kuya gumraduate, may medal with honor. Yan. Paano kung gumraduate lang, walang medal? Hindi na tayo kakain sa labas? Halina yan, wala namang medal, ana. Di ba? Diyan po nakikita yung pagmamagulang natin. Nakatuon tayo, dun lang sa maganda. Hindi natin pinapalakpakan yung mga simple, small victories ng ating mga anak. Lahat po ng tatay, nanay, nakakasunod magsabi ng amen. Mga tatay, sabi po ng Ephesians chapter 6, verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Dalawa po yan, disiplina at salita ng Diyos. Dapat balanse po yan. Mga tatay, yung salita natin, yan ang huhubog sa identity ng ating mga anak. Kung palaging sinasabi mo sa anak mo, mahina ka, hindi ka na natuto. Huwag po kayong umasa na yung anak nyo gagaling at matututo. Because you always proclaim, you always prophesy, you always say that your child is weak. So kung gusto natin siyang umangat, bumuti at umabante sa buhay, palakpakan natin yung maliliit na tagumpay. At balang araw, yung maliliit, dadami. At pag dumami, magiging malaki. Amen. Dapat po balanse. Palakpakan po natin ang Panginoon. Fathers, our words shape our children's destiny. Our correction sets their path, but our encouragement, that's what gives them the courage to keep walking on it. Yung pong pagkukorek natin sa ating mga anak, yun pong naglalagay sa kanila sa tamang landas. Pero yung pag-i-encourage natin sa kanila, yun ang nagbibigay ng apoy sa kanila para manatili sa tamang landas. So, balanse po yun. May mga tatay na natatakot po silang mag-correct, na akala po nila yung pagmamahal dapat pinapalampas na lang. Hindi po, balanse tayo. Sinasabi ko rin po na bahagi ng parenting, no?
Pagkatapos pinalo ang bata, dapat i-affirm yung pagmamahal. Pagkatapos pinagalitan ng bata, dapat bigyan ng assurance na mahal pa rin natin siya. Balanse po yan. Why? Because there is a dividing line between parenting and unconditional love. Yung parenting po, kahit nagkamaling anak mo, mahal mo pa rin siya. Yung discipline, dahil nagkamali siya, kailangan siyang paluin. Nakasunod po ba tayo? So, ang magulang, particularly ang tatay, kasi sinasabi ko nga, ang tatay dapat siya nagbibigay ng disiplina as the figure of authority in the family. Dapat po balanse tayo. Amen. Amen. Nasabi ko po kanina, sasabihin ko ito ulit sa inyo. Nung ma-born again po ako, many years back, siguro mga apat na dekada nang nakakaraan. Nung ma-born again po ako, few months, akong Christian, ang ministry ko magbuhat ng gitara at speaker. Tapos meron pong isang tao, sabi niya sa akin, alam mo, nararamdaman ko may panawagan ka sa Diyos. Gagamitin ka ng Diyos balang araw. Pinaniwalaan ko po yun. I kept that encouragement in my heart. And looking back, yun ang dahilan bakit pastor ako ngayon dito sa His Life International City Church. Ano po sinasabi ko? Same thing can happen to our children. Fathers, we have the power in our words. Huwag lang tayong basta magsabi ng hindi maganda. Encourage din natin yung ating mga anak. Amen? Amen. Sino po dito ang nasa sports? Wala na tayong alam na sports, kundi pag si Sharon. Okay. Yung mga sports po, yung mga nasa sports, meron po silang mga coach. At tayo po bilang mga tatay, ang tawag po sa atin, life coach. Ang mga coach po, hindi lang sila nakatayo sa side at nasasabi, come on, you can do it, shoot that ball! Come on, shoot that ball! Defense! Hindi lang puro ganun ang coach. Ang coach po, may time ng training, may time ng exercise, may time ng mentoring. Kaya coach sila. Ha? Ang ginagawa po ng coach, o pinapakita niya paano gawin. Hindi pag natalo, lakwanda na kayo, panay ako masasambot, ako biyasa yan. Hindi ganun ang coach. Natalo tayo ngayon. Sige, dagdagan natin ang training. Bawi tayo sa susunod na game. Nandiyan pa po ba kayo? Tayo po bilang mga tatay, kung hindi mag-excel ang ating mga anak, sa unang subok, wag ho tayong bibigay. Dahil bilang mga coach po, dapat ipakita natin sa kanila, turuan natin sila, gabayan natin sila hanggang makaangat sila sa buhay. Amen. Yun po yung ating panawagan. Sabihin natin sa kanila, kaya mo yan. Pagpapalain ka ni Lord. Aangat ka pa sa buhay. Tayo po ang unang maniwala sa ating mga anak. Fathers, our strength matters not just with our hands, yung persahan sa kamay, not just with our mouth, palakasan ng sigaw. Ang mundo po na ating ginagalawan, nangangailangan ng mga tatay na hindi tumatakbo sa kanilang mga responsibilidad. Mga tatay na nakahandang pangunahan yung kanilang pamilya, hindi sa takot o sa pride, kundi sa bigay na grasya at lakas ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 10, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Mga tatay, tinawag tayo ng Diyos para tumayo sa katotohanan, maglingkod ng may kapakumbabaan at tugunan yung panawagan for us to correct and encourage our children. Tayo pong lahat ay tumayo. Father, let us remember that fatherhood is not about being perfect. It's about being anchored, present, and faithful. Ang pagiging tatay po, hindi ibig sabihin, perpekto ka. Wala pong perpekto sa atin. There is no earthly father that is perfect. There's only one perfect, and that is our Heavenly Father. Tayo po,
tinawag tayo para maging present. Ang tatay dapat nandyan siya. Sa binyag ng kanyang anak, sa birthday ng kanyang anak, sa pagtuli sa kanyang anak, sa graduation ng kanyang anak, sa kasal ng kanyang anak. The father should be present. Anchored, nandoon palagi, faithful, tapat sa kanyang pamilya. Nakakalungkot po, may mga tatay na nasa ibang bansa, nakikipagbuno sa buhay. May mga nanay na nagpapakatatay. Buti na lang, may ama tayo na nasa langit na pumupuno sa pagkukulang ng ating mga magulang. Psalm 27 says, "When my father and mother forsake me, then the Lord will take me up." Pakinggan niyo po ako, mga tatay. Ang ating lakas ay hindi lang sa ngayon, ito ang huhubog ng kinabukasan. Our strength is not just for today, it is shaping the future. Ang ating pagkatatay ang magtuturo sa ating mga anak kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. The kind of father we are teaches our kids the kind of God we serve. Mauunawaan nila ang katapatan ng Diyos dahil sa ating katapatan. They will understand God's faithfulness by watching our consistency. Mauunawaan nila ang disiplina ng Diyos dahil ramdam nila ang pagmamahal sa ating pagtutuwid sa kanila. They will understand God's discipline by feeling our correction in love. Maunawaan nila ang pagpapalakas ng loob ng Diyos sa pamagitan ng ating mga salita. They will understand God's encouragement through our words. Mga tatay, ito po ang ating panawagan. Hindi madali. Pero ang sabi ng Diyos, finally, be strong in the strength that is found in Jesus. 1 Corinthians 16:13 says, "Be watchful, stand firm in faith, act like men, be strong, and do everything out of love." Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at dinadakila. Salamat po sa inyong pakikitungo sa amin. Salamat po dahil pinupunan mo ang kakulangan ng aming mga ama sa lupa. Salamat sa inyong grasya na nagtatawid sa kanila. Father, I pray in the name of Jesus that you bless our fathers today. I pray that you pour out a special anointing for them today. Encourage them, Lord. Make our fathers a father of prayer, faith, and sacrifice. That they will stand and be faithful to what you have called them to do. God, bless our fathers. At this point po, bago ko buksan ang altar para po sa altar call, I just want us to do something. Sa lahat po ng anak kung katabi nyo ang tatay nyo, I want you to embrace your dad. Sabihin mo sa kanya, I appreciate you. You are doing a great job. Kung wala po yung mga bata at yung asawang babae lang ang nandyan, embrace your husband. Tell him, I appreciate you. You are doing a great job with our children. Sige po, I'll give you the time to do that. Let's appreciate our fathers. Pangatlong beses ko na po itong ginawa. And every time, I'm overwhelmed. Sabi ko nga kay Pastor Ro kanina, naghihintay ako na may umakyat at yakapin ako. Sa lahat po ng walang yumakap sa inyo,
let's invite our Heavenly Father to embrace us today and appreciate Him for being there. He never left us nor abandoned us. Siguro po ito na rin yung pagkakataon para buksan yung altar sa mga gustong manumbalik sa Diyos. Probably you've been a Christian for a while, things turned sour, nagtampo ka sa buhay, nagalit ka sa mundo, o siguro kahit sa Diyos nagtampo ka. This is a very good opportunity to go back. Go back to your senses, and like the prodigal son, go back to our Father. He is there waiting for you. Katulad ng parola, hindi siya gumalaw, hindi siya natinag, naghihintay siya sa iyong pagbabalik. If you want to go back to our Heavenly Father, sundan niyo po ako sa panalangin. Tayo pong lahat ay muko at manalangin. Sabihin po natin ang ganitong panalangin, O Diyos, aming Ama, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Kristo bilang aking sariling Diyos at personal na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking paglalayas, sa aking pagre-rebelde. Inaamin ko, ako ay ligaw, wasak, makasalanan. Patawarin niyo po ako. Salamat sa lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit, O Diyos, sa pag-ampon niyo sa akin bilang inyong anak. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God for His Word for us. Ano yung pinaka-gusto mong highlight sa message ngayon? Type mo naman dyan and share it to us. We would love to hear from you. Ako, ang favorite ko dyan is Christ shows us what strength looks like. And it is through His selfless love. Ang ganda, di ba? Right now, church, if you would like to give, our bank details and QR code are flashed in our screen. I-screenshot nyo na lang po para meron kayong copy. Thank you for joining us today, church. We'd love to see you again next week. Now, let's go back to Pastor William for the prayer and benediction. Once more, Happy Father's Day! Ang lahat po ng napagpala today, magsabi ng Amen. Nais ko pong makiusap bago kayo dismiss sa prayer. Sa lahat po ng tatay, this is your day and we want what's best for you. So makikiusap po ako sa mga nanay at anak, please let's make our Father feel special today. Okay? Pwedeng ilibre sila ng lunch, ipa-car wash yung sasakyan nila, pakilinis yung sapatos nila, at ipamasahe na rin. Pakiusap lang po. Okay. Nonetheless, I know you have your own creative ways to make them feel special. Please do so. Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless your family with favor and protection. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's people will say, Happy Father's Day po, and God bless.